302. This is Indonesian Coast Guard calling you over. American aircraft. This is the PLA Airport. You are approaching Chinese airspace. Keep a safe distance or you'll be inspected. Simula pa noong 2013 mga kapatid, plano ng sabay na sakupin ng China ang mahahalagang teritoryo ng 6 na mga bansa. At para magawa ito, isang base militar ang kanilang itinayo sa mismong mga isla na makikita sa South China Sea, sa loob mismo ng mga islang nasasakupan ng ibang mga bansa. Hindi basta base militar lang ang ginawa rito ng mga Incheck dahil ayon pa sa mga report, nilagyan nila ang mga base militar na ito ng mga anti-aircraft, mga radar at paliparan ng kanilang mga eroplanong pandigma. Mula nang maitayo ang isang base militar ng China sa naturang mga isla, paglipas lang ng 2 taon nadagdagan pa ito ng hindi lang 1 o 2 kundi 6 pang mga base militar nang walang pahintulot sa mga bansang tunay na nagmamay-ari ng mga ito. Ang mga infrastrukturang itinayo ng China mga kapatid sa mga isla ng South China Sea ay pinaniniwalaan ng US na siyang posibleng mag-uudyok ng isa pang pandaigdigang digmaan dahil sa hindi umano nito pagrespeto sa mga border ng ibang mga bansa. Pero bakit nga ba ito ginagawa ng China gayong hindi naman pala sila ang may-ari ng mga islang ito? Gaano ba talaga kahalaga para sa kanila ang South China Sea? At bakit gano'n na lang sila kadesperadong kamkamin ito? At maliban sa China, gaano kahalaga ang South China Sea para sa buong mundo? Ang South China Sea ay karagatan na parte ng Dagat Pasipiko. Pinapalibutan ito ng mga bansang China, Pilipinas, Vietnam, Brunei, Taiwan, Malaysia at Indonesia. Ayon sa mga report, ang rehiyong ito ay pinaniniwala ang mayroong 28 bilyong bariles ng reserbang langis, 266 trillion cubic feet ng natural gas at ang 1/3 ng marine biodiversity sa buong mundo ay dito rin makikita. Ang marine biodiversity mga kapatid, ito ay yung iba't ibang may buhay sa ating karagatan. Kabilang dito ang lahat ng isda o hayop, halaman at mga microorganismo na naninirahan sa karagatan. Maliban dyan, ang South China Sea ay isa ring napakahalagang rutang pangkalakalan. Base pa sa ulat noong 2019, halos 4 na trilyong dolyar na halaga ng pandaigdigang kalakalan ang dumadaan dito taon-taon. Nagmula ang ruta sa mga pier na nasa Pacific Ocean at Indian Ocean na dumadaan naman sa Strait of Malacca diretso sa South China Sea. Ang China ang isa sa mga bansang umaasa sa langis para sa patuloy na pagpapalago ng kanilang ekonomiya. Katunayan, mula pa noong 1993, naging net importer ang China ng krudo at noong 2017 nalampasan ito ang Estados Unidos bilang pinakamalaking importer sa buong mundo. Humigit kumulang 67.3% ng supply ng langis ng China noong 2019 ay nagmula sa mga import at ang kanilang pinakamalaking exporter ay ang Saudi Arabia. Dahil sa mga langis na ito kapatid, malaking pera ang ginagastos dito ng China kaya naman dito pa lang mapapansin mo na kung gaano kahalaga sa kanila ang South China Sea. Gayunpaman, batid natin na marami silang pwedeng mapakinabangan sa karagatang ito. Ngunit maliban sa interes ng yamang dagat, ano naman kaya ang kanilang matinding dahilan bakit gano'n na lang kung ang nila ang South China Sea? Kung ating titignan ang international na batas sa karagatan na pinirmahan noong December 10, 1982 sa UN Convention, ang bawat bansa ay mayroong tinatawag na sovereign territorial waters. Mula ito sa baybayin hanggang sa maximum na layong 12 nautical miles o 22 kilometers. Bagaman sinasabing sa loob ng 12 nautical miles ay kinikilalang territorial waters ito ng isang bansa, ngunit ang mga dayuhang sasakyang dagat na dadaan dito ay binibigyan ng karapatan sa inosenteng pagdaan o yung tinatawag namang innocent passage. Maliban sa tinatawag na sovereign territorial waters, mayroon ding tinatawag na EEZ o Exclusive Economic Zone. Ito naman iyong 200 nautical miles o 370 kilometers na layo mula sa baybayin ng bansa. Sa loob ng Exclusive Economic Zone, ang coastal state ay may karapatan na samantalahin at kontrolin ang mga pangisdaan, magtayo ng mga artificial na isla at gamitin ito para sa iba pang mga layuning pang-ekonomiya. Ang batas ng dagat na ito ay kinilala ng lahat ng bansa, kabilang ang China na sila pa nga ang isa sa mga bansang unang pumirma sa batas na ito. Dahil dito kapatid, pagdating sa usapang South China Sea, dahil napapaligiran nga ito ng mga bansang katulad ng Pilipinas, Vietnam, Thailand, Taiwan, Malaysia at Brunei, 200 nautical miles lang na layo mula sa kanilang bansa ang kiniklaim ng mga ito. Bagaman ang ilan sa mga bansang ito ay mayroong bahagyang paglagpas, ngunit hindi naman ito masyadong nabibigyang pansin dahil ang kanilang malaking problema ay ang China. Hindi sinusunod ng China ang sukat na naaayon sa batas ng dagat. Sa halip ang 9 na linyang ito na tinatawag nilang 9 dash line ang kanilang pinagbabasihan para kunin ang kanilang kiniklaim.
Wala sa batas ang sinasabi ng China na 9-dash line at ang masaklap pa rito, halos 90% ng buong South China Sea ay nasa sakop nito. Kung gayoy wala pala sa batas ang sinasabing 9-dash line na ito, ano naman ang basihan ng China tungkol dito? Ang ugat ng hindi pagkakaunawaan sa South China Sea ay ang 9-dash line ng China na lumitaw sa mapa noong 1947. Inimbento ito ng Kuomintang Party na kumokontrol sa gobyerno ng China noong panahong iyon. Ang 1947 na mapa na ito ng China ay may pangalang Location Map of South Sea Island. Malinaw na nagpapahiwatig ito ng pag-aangkin sa mga isla at sa kanilang teritoryong karagatan, ngunit bagaman inaangkin ng mapang ito ang mga islang nakapaloob sa 9-dash line, hindi naman ito inaangkin ang mga tubig na nakapalibot sa isla, lalong-lalo na ang mga yamang makukuha rito. Taong 1949 nang matalo sa Civil War ang mga komunista sa China at tumakas naman ang mga Kuomintang nasyonalista sa Taiwan, minana ng Chinese Communist Party ang mapa na mayroong 9-dash line na claim. Ang Kuomintang Party mga kapatid, ang orihinal na gumawa ng 9-dash line ay matapat na sumunod sa orihinal nitong interpretasyon. Ang mga islang nakapaloob sa mga guhit na ito ay kanilang inaangkin, ngunit hindi kailanman nilayon na gawin itong basihan bilang isang historical claim sa mga katubigan at mga mapagkukunan. Ibig sabihin, kahit sinasabing inaangkin nila ang mga islang sakop nito, ngunit pwede pa ring mangisda o kumuha ng yamang dagat ang ibang mga bansa na umaangkin din ito. Nang mapunta sa China ang mapa sa ilalim ng CCP, kabaliktaran naman ang ginagawa ng mga ito dahil sa pamamagitan ng 9-dash line. Inaangkin ng China ang mga islang nakapaloob dito, kabilang ang mga katubigan at mga mapagkukunan na kung saan lumalabag ang China sa kung ano ang pinapayagan ng internasyonal na batas. Naging agresibo ang China mga kapatid, ginamit nito ang kanilang kapangyarihan at inagaw ang exclusive economic zone ng 5 Asian coastal states na siyang mayroong likas na karapatan sa kanilang sariling EEZ. Samantala, ang mga bansang mayroong claim sa karagatang ito ay pinangalanan ng mga lugar na kanilang pinaniniwalaang sakop sa Exclusive Economic Zone. Halimbawa, noong September 2012, ang karagatang parte ng South China Sea na nasakop sa Pilipinas ay tinawag na West Philippine Sea. Ngayon mga kapatid, bagamat naayon sa international na batas ang claim ng bansang tulad sa Pilipinas, hindi pa rin ito matanggap ng China, kaya upang makontrol ang karagatang ito, gumawa ang China ng artipisyal na mga isla sa lugar at hindi lang basta isla kundi mga base militar. Maliban sa mga base militar na mayroong istasyon ng malalakas na sandata, maging ang himpapawid na tumutumbok sa lugar na ito ay kanilang sinasabing sakop sa teritoryo ng China na kung saan ang sinumang aircraft na dadaan dito ay kinakailangan ng kanilang permiso. Ang ganitong taktika ng China kapatid ay ang tinatawag na cabbage strategy na kung saan inaagaw nila ang kontrol ng isang isla at inaangkin sa pamamagitan ng pagpapalibot dito o pagpapakalat ng maraming mga barkong pandigma at mga fishing boats upang mawala ng aksis ang kanilang mga kaagaw. Ang Amerika naman bilang isang bansang mayroong pinakamalakas na Navy at Air Force sa buong mundo, pinapanatili nito ang kapayapaan sa karagatan, kaya naman madalas ang kanilang presensya sa South China Sea upang bantayan ang mga agresibong pagkilos ng China laban sa naturang lugar. At dahil nga sineryoso na ng China ang pang-aangkin sa mga isla sa South China Sea, maging ang US Air Force na nagpapatrol sa area ay talaga namang hindi rin sinasantong itaboy ng mga sundalo ng China, ngunit hindi naman ito pinapansin ng mga Amerikano. Mahalaga ang presensya ng Amerika sa South China Sea mga kapatid, lalo pat ang claim ng China ay nagmula lang sa kanilang historical rights at hindi sa mismong napagkasundoang batas. Determinado ang US na dapat mapigilan nila ang pang-aabusong ginawa ng China. Malaki kasi ang tsansa na gagayahin ito ng ibang malalaking bansa na ibaliwala ang internasyonal na batas ng dagat na posibleng maglikha ng malawakang hindi pagkakaunawaan. At dahil naman sa mga hakbang na ito ng Amerika, ito rin ang isa sa mga dahilan kung bakit ang dalawang makapangyarihang bansang ito ay nasa mainit ngayon na tensyon. Ikaw kapatid, ano ang masasabi mo sa mga pinaggagawa ng China? At ano naman ang iyong opinyon sa mga hakbang na ginagawa ng US sa kanila? Para sa iyong opinyon, i-comment mo na yan sa ating comment section sa ibaba. At kung nagustuhan mo naman ang videong ito, paiwan naman ako ng like at pasubscribe na rin sa ating munting channel. Maraming salamat sa panonood hanggang sa susunod na naman nating upload. Peace out!